Mga Kawikaan, ika-10 kabanata. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit sipayo ng ina ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di pakikinabangan, ngunit ang katwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdaraho, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kung anihan ay nagtitipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang siyang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay balong ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay nagpapaumanhin sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, masusumpungan ang karunungan, ngunit sa likod ng walang muwang, pamalo ang siyang antabay. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng tao ay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ay kanyang kapuksaan. Ang aanihin ng matuwid ay buhay na walang hanggan, ngunit ang masamay gumagawa ng lalo pang kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw duminig ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kapara. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal kasyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang suka ay nakangingilo, ang usok ay nakaluluha. Gayon ang tamad na alipin, laging walang ginagawa. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kawakasan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid
ay nagpapakilala ng kaalaman, ngunit ang dilang sinungaling ay bubunuti naman. Sa bawat pagkakataon, angkop ang salita ng matuwid, ngunit ang salita ng masama ay parang nilikaw na lubid.